Welcome sa JNS Iran War Brief. Ako si Emily Schrader, mag-uulat ng mga pinakabagong balita mula Israel mula Biyernes hanggang ngayon. Ang pangunahing balita kamakailan ay ang paglala ng pagpapaputok ng ballistic missile ng Islamic Republic na paulit-ulit na binobomba ang mga lungsod ng Israel at nadudulot ng malaking pinsala at maraming nasasaktan. Tumunog ang mga sirena sa buong Israel, lalo na sa gitna. Tinamaan ng cluster munitions ang iba't ibang lugar at hindi bababa sa 15 ang nasagatan sa Tel Aviv. Makalipas ang ilang oras, ang mga lungsod ng Holon, Tel Aviv at Bat-Yam ay tinamaan sa iba't ibang lugar at may 2 karagdagang naiulat na nasugatan sa Bat-Yam. Noong weekend, tinamaan ng ballistic missiles ang gitna at timog Israel, kabilang ang kindergarten at sinagoga sa Rishon LeZion. Habang nasa Jerusalem, isang missile ang tumama 350 metro mula sa Al-Aqsa Mosque. Nagkalat ng debris sa lumang lungsod at nagbanta sa sensitibong relihiyosong lugar na ito. Sa timog, matitinding atake ang tumama sa Arad at Dimona, kung saan tinamaan ng missile ang mga tirahan. Mahigit 50 ang nasugatan sa Dimona at 87 sa Arad, kabilang ang mga bata. Sabi ng mga opisyal, ito ang isa sa pinakamalalang mass casualty events ng digmaan. Kinumpirma ng mga opisyal ng Israel ang paggamit ng cluster munitions sa ilang pag-atake na nagkakalat ng submunitions sa malawak na lugar at walang pinipili kapag ginamit sa mataong lugar. Ipinagbabawal din ng mga ito sa ilalim ng pandaigdigang batas. Ang pangalawang malaking kaganapan ay ang paglawak ng digmaan lampas sa kasalukuyang sentro ng labanan, kabilang ang malaking pagbabago sa kakayahan ng Iran pagdating sa mga misil. Napakawala ang Islamic Republic ng 2 long-range ballistic missiles sa base ng US at UK sa Diego Garcia. Mahigit 4,000 kilometro ang layo. Unang beses itong nagamit sa labang ito at sumasalungat sa matagal ng pahayag ni rehimen na 2,000 kilometro lang ang abot ng kanilang mga misil. Ito ay nakakabahalang kadanapan dahil nilalantad nito na doble ang totoong abot ng Iran kumpara sa ipinahayag nila, umaabot pa sa labas ng rehiyon at nalalagay sa panganib ang mga pangunahing lungsod sa Europa. Tandaan din na walang missile defense system ang UK na makakaprotekta sa ganitong pag-atake. Sa isa pang kaganapan, ang Strait of Hormuz ay naging sentrong pinagmumula ng tensyon sa digmaan na may direktang epekto sa buong mundo. Nagbanta si Pangulong Trump kahapon na wawasakin ng Estados Unidos ang mga planta ng kuryente at infrastruktura ng enerhiya ng Iran kung hindi bubuksan ng rehimen ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Nagbanta ang rehimen ng matinding ganti at sinabing sisirain nila ang infrastruktura ng enerhiya at tubig sa Gulpo, pati mga bansang Arabo na maglalagay sa rehiyon sa kadiliman. Kasabay nito, nagbigay ng pahiwatig ang rehimen ng pagpapadala ng mga barko sa strait ay maaaring magpatuloy lamang para sa mga barkong hindi kaaway at sa ilalim lamang ng mga kondisyon tulad ng mataas na bayarin at mga restriksyon. Sa madaling salita, kontrolado at binubuwisan ang isa sa pinakamahalagang ruta ng enerhiya sa mundo. Hindi lang ito simpleng eskalasyong militar. Ginagamit ang supply ng enerhiya sa mundo bilang pang-ipit at uri ng ekonomikong pananakot. Tumugon ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang mga barkong pandigma sa rehiyon habang patuloy na lumalaki ang panganib sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Habang nangyayari ito, kumikilos ang Washington para tugunan ang epekto ng krisis sa ekonomiya. Pansamantalang niluwagan ng administrasyon ang mga parusa sa langis ng Iran na nasa dagat na nagpapahintulot sa mga kasalukuyang padala na makapasok sa merkado upang mabawasan ang biglaang pagtaas ng presyo sa maikling panahon. Inaasahang mananatili ang hakbanging ito hanggang Abril 11. Nilinaw ng mga opisyal na ito ay limitadong hakbang lang para patatagin ang pandaigdigang supply, hindi bagong produksyon o kita para sa rehimen. Kasabay nito, dumarami ang palatandaan na pinag-aaralan ng Estados Unidos ang pagpapalawak ng opsyong militar, kabilang ang limitadong operasyon sa lupa, habang tumitindi ang digmaan kahit walang pinal na desisyon. Sa hilagang bahagi ng Israel, patuloy na lumalaki at dumadalas ang mga pag-atake ng Hezbollah. Simula ng sumali sa digmaan, nagpapaputok na ang Hezbollah ng daan-daang rocket at projectile sa hilagang Israel, kabilang ang araw-araw na pambobomba sa mga komunidad sa hangganan at posisyon ng IDF. Sa mga nagdaang araw, nagkaroon ng mga pag-atake ng rocket at drone at pambobomba. Isang sibilyan ang napatay sa hilagang Israel matapos tamaan ng projektil ang sasakyan at magliyab niyang araw. Kinilala siya bilang si Ofer Moskovitz ng Kiryat Shmona. Dahil sa dalas ng pag-atake, napilitan ang maraming tadahilagang Israel na laging magtago sa silungan at naapektuhan ang araw-araw nilang buhay. Pinalawak ng IDF ang operasyon sa Lebanon, kabilang ang airstrike sa infrastruktura ng Hezbollah, pagtutok sa supply at pag-atake sa mga tulay sa Ilog Litani para limitahan ang galaw ng grupo.
Nagpadala rin ang Israel ng maraming dibisyon sa katimugang Lebanon at sinasabing mas malalim na ang operasyon sa teritoryo para gumawa ng buffer zone at bawasan ang banta ng direktang pag-atake sa mga komunidad sa Hilaga. Samantala, patuloy ang mga operasyon ng Israel at US sa Iran na target ang mga estratehikong infrastruktura. Nakatuon ang mga pag-atake sa ballistic missile launcher, underground storage site at pasilidad na may kaugnayan sa nuclear. Sabi ng mga opisyal, layunan nitong pahinain ang kakayahan ng Iran sa pag-atake gamit ang missile at limitahan ang kanilang lakas militar sa pagdaan ng panahon. Mabilis namala ang sitwasyon nitong mga araw dahil sa matinding pagpapaputok ng missile sa sibilyang lugar, pinalawak na long-range capability at mga pag-atake mula Hilaga. Patuloy din ang direktang banta sa infrastruktura ng enerhiya. Magbibigay kami ng pinakabagong balita sa aming mga ulat tungkol sa digmaan sa Iran. Ako si Emily Schrader, nanonood kayo ng JNS.